Guanzon, mga kababayan, nagwala ulit. May panibagong pagwawala video, mga kababayan, at pagmumura itong si Rowena Guanzon. At may inaway na naman. May inaway na naman ang loka. Diyos ko. Eto Ngayon, inaabangan natin ngayong araw ang pagsasampa ng kaso ng disbarment case ng pulutong ng lawyer ng Ateneo. Ngayon, mukhang madadagdagan na naman ang kanilang isasampa or katibayan, mga kababayan, na itong si Rowena Guanzon ay lumaalabag sa kanilang canon code of ethics, mga kababayan. Okay, eto, pakinggan natin si Rowena Guanzon kung paano na naman po ito nagwala. Eto Okay. Yun ang ano ko na mata pobre ka? Kasi itsura niya, hindi, alam mo yung mga mata pobre, di ba, mayayaman yun or feeling mayayaman? Yung tunay na mayayaman naman talaga, hindi yan sila mga mata pobre because, so, you know. Attorney Guanzon, yun nga po, kayo dinala sa... Tapos itong si, what's his name, yung kalbo na sinong pangalan yan, si Llamas. Sol man siya, sama-sama siya sa comment para sumikat siya. Sabi niya, ay bumaba ang low self-esteem ko kasi wala akong Rolex at Gucci. Nako! Mga kababayan, binabanatan niya si Ronald Llamas, okay? Tapos minura niya. Mga ka-Jiminatics, ayun minura na naman nitong si Guanzon. Mga kababayan, nag-iinit ng ulo. Oy, sabi nga pala ng ibang mga kababayan natin, mukhang effective ang pang-aasar natin dito kay Guanzon. Tawagin niyo siya tawagin ng DDS, asar talo to, mapipikon. Mga ka-Jiminatics, ayan, maliwanag. Masakit na ang ulo ni Guanzon. Pikon na pikon siya kay Ronald Llamas. Mga Ilonggo, they can understand me why I'm so angry at people like that. Attorney... Yan ang sinasabi nyo, ako. Yung mga host hindi ba kasingit? Attorney, tuloy-tuloy ang pagsasalita nitong si Guanzon, pagrarant, mga kababayan. Nako? Ako pa ngayon ang mata pobre, ako pa ang pretensyosa. Alam nyo naman lahat, di ba? Oo naman Hindi ba pagiging mata pobre, yung sinabi mo ang apelyido niya ay Chong. O parang sinabi mo, in-check siya. Tapos sinabi mo, putay na mo, wala kang ang Gucci, wala kang ang Rolex. Di ba? Sabi niya ganon. Tama naman yung sinabi ni Sir Ronald Llamas Bumaba yung kanyang self-esteem. Kasi parang naging basis na, mga kababayan, na license para magsalita ka at manita ka ng ibang tao o makiusap ka sa ibang tao ay kailangan naka-Gucci ka at naka-Rolex ka. Di ba? Hindi naman ako pinanganak na pobre Attorney... Kita nyo, pinagmamalaki niya pa. Hindi raw siya pinanganak na pobre. Sino ngayon ang, mga kababayan? Sino ngayon yung mata pobre? Di ikaw! Alam nyo, pag mayaman ka, hindi yan pinagmamalaki. Mas bilib pa nga ako dun sa mga tao na kahit mayaman, makikita mo sa mall, naka-short lang, akala mo walang pera. Diba? Kaysa yung mga visit na yan, nakatikim lang ng pera, sarap sampalin ng pera I'm not using that as a weapon against anyone. I never oppressed anybody because of their class or status, di ba? Sali-sali pa siya sa usapan na parang kala mo malinis siya. Mga kababayan, sabi ni Ma'am Allen Arsenas, no daw. Ilonggo ako pero si Rowena buang talaga. Sabi niya kasi, yung mga Ilonggo daw, maiintindihan daw siya kung bakit siya nagkakaganon. Diba, Ma'am Allen Arsenas? Pero, naintindihan mo ba siya talaga?
Oh, may attitude ka lang talaga, sabi ni Ma'am Brenda Barton. Ha? Etong si Ronald Llamas ay nagsasalita. That's okay, that's fine. 'Di ba? Ikaw nagpakita ng ano eh. Sabi nga nila, dapat ang isang abogado, dapat pines sa lahat ng pagkakataon. Dapat ipinapakita niya na siya ay good example. Na dapat siya ay pinapakita niya ang pagiging professional sa harap ng maraming tao. Hindi yung ganyan. Diba? Kahit maging plastic ka na lang sana. Oh. Hindi siya pinanganak na pobre. Mata pobre lang, sabi ni Jamer Nova. Huwag ka na nga sumali dito, Llamas. Baka lumabas ang baho mo. Attorney Guanzon. Inis na inis siya kay Ronald Llamas. Alam niyo mga kababayan, dito sa video na to ha, putol na to, hindi ko mahanap yung ano. Pero, nired tag niya dito. Si Risa Ontiveros at itong si Ronald Llamas. Sinabi niya talaga na ito daw ay mga NMA. Yun ang sinabi niya. NBA daw itong mga ito, mga kababayan. Di ba? Una, abogada to. Alam niya na bawal ang red tagging. Si Badoy nga at si Eric Celis mga kababayan. Anong nangyari? Pinagbayad ng milyon. 3 million ata pinagbayad. Di ba ni-red tag nila itong si Atong Araulio? Oh. Hindi sila nanalo, mga kababayan. Lalong-lalo na to, paano mo papapatunayan na yung dalawa na yon ay NMA? Sorry kung ginungongo ko yun ha. Nadali kasi ako doon dati sa dati kong channel, kaya niloloko-loko ng MEA. Sana si Ronald Llamas at Senator Risa Ontiveros, kasuhan nyo itong si Guanzon ng red tagging. Nire-red tag kayo eh. 'Di ba? Sinasabihan kayo na member daw kayo ng NMA. Para madala. Yung kagaya ng tao na to, hindi na dapat makabalik ito sa gobyerno. Hindi na dapat to makahawak ng public office. Pag ito nakahawak ulit, nako mga kababayan, lalo na kapag sumama yan sa lineup ni Sara Duterte sa 2028, baka manalo yan. Bakit, GP? Madaming bubong Pilipino eh. Diba? Maraming uma-idol sa mga bobong senador, bobong mga tao, kagaya nito ni Guanzon. O, kita nyo nga, bakit GP, paano mo nasabi? Si Robin Padilla nga, nanalo eh. Isa ka rin sa bumoto doon. Hoy, di ako bumoto doon ha. Hindi nga ako nakaboto nung nakaraang eleksyon. Noong 2022. Nandun kami sa Karangkang dati. Binantayan namin yung baluarte ni Leni Robredo. Diba? Kaya nakaliban kami ng isang pagboto. Tatlo kami, si Papa Bin, ako si JDB, si JDB. Oh. Bakit kasi di pa yan nakasuhan? Ano to? Sa pagbabanta. Antayin natin. Kasi ayon nga sa bulong-bulungan, ayon din sa mga kakilala ni Attorney Bueno, kakilala niya pa mismo yung babae, mga kababayan na winalanghiya nito ni Guanzon. Okay? Bolang, hindi pa ba panglalait yung ginawa mo, Guanzon? Masakit ba mabastos, Attorney Guanzon? You just tasted your own kind of medicine. Sabi ni Ron De Quiros. Tama. Diba? Mga ka-GP Natics, pag ginawa mo sa kapwa mo, expected mo, nababalik yan sa iyo kaagad. Digital. Oh. MA. May mga katapat yan sa mga lawyer ng Atinista. Wait lang, disbar ka na. Yan, ang antayin natin mga kababayan. Pero,